Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at regular nang tumatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS, mayroon akong balitang talagang magpapasaya sa inyong araw. Ito ay tungkol sa one-time financial assistance na maaari ninyong matanggap ngayong 2025 at hindi ito biro. Aabot ito ng hanggang 6,000 piso para sa ilan at may posibilidad pang umabot ng 8,500 piso o higit pa depende sa inyong sitwasyon. Pero ang totoo, maraming seniors ang hindi alam kung paano ito makukuha, kailan ito ibibigay at kung sino talaga ang qualified. May mga kaibigan ko na nagsabi, bakit wala akong natanggap? O bakit sa kapitbahay ko meron, sa akin wala? Kaya ngayong umaga, dito sa video na ito, isasama ko kayo sa isang mahabang usapan, parang kape tayo sa kusina, at tutulungan ko kayong maintindihan lahat ng detalye tungkol sa one-time payment na ito. Sasabihin ko sa inyo kung paano ito mababayaran, kung saan pupunta ang pera ninyo, kung may kaltas ba o wala, at kung ano ang mga dapat ninyong gawin para hindi kayo mapag-iwanan. Dahil totoo yan, may mga seniors na nakakatanggap ng pera pero hindi nila nalalaman kung saan nanggaling at may mga hindi nakakatanggap kahit deserving sila. Kaya makinig po kayo ng mabuti dahil bawat detalye dito ay mahalaga para sa inyong bulsa at sa inyong kapakanan. Ngayong taong 2025, maraming usapan sa social media, sa mga grocery at sa mga senior centers tungkol sa mga financial assistance programs na inilabas ng gobyerno para sa ating mga retirees. Ang totoo, hindi ito kasing simple ng lahat ng pensioner ay makakakuha ng ganito o ganyan. May mga kondisyon, may mga qualifications at may mga cut-off dates na kailangan ninyong malaman. Ang unang klase ng one-time payment na pinag-uusapan ngayon ay ang 6,000 piso na social pension mula sa DSWD at ito ay para sa mga indigent seniors. Ibig sabihin, yung mga walang regular na pension mula sa SSS, GSIS o anumang government retirement system. Pero maraming SSS at GSIS pensioners ang nagtataka. Ako ba ay qualified dyan? At ang sagot, karamihan sa inyo hindi. Dahil ang social pension na yan ay specifically para sa mga seniors na wala talagang pension. Pero huwag kayo mag-alala dahil may iba pang programa na para sa inyo at ito ang mas exciting na bahagi. Ang ikalawang programa na dapat ninyong bantayan ay ang 8,500 piso o mas mataas pa na one-time assistance na maaaring ibigay ng SSS o GSIS. Bilang parte ng kanilang special programs, particularly yung mga emergency assistance o yung mga additional benefits na inilalabas tuwing may calamity, health crisis o special occasions tulad ng holiday season. Halimbawa, noong nakaraang taon, may mga pensioners na nakatanggap ng extra 5,000 piso hanggang 10,000 piso depende sa kanilang classification at kung gaano katagal na silang nag-contribute. Ang mahirap lang, hindi ito automatic na binibigay sa lahat. May mga criteria na kailangan ninyong i-meet at minsan kailangan pa ninyong mag-apply personally o online. Kaya ang unang tanong na dapat ninyong sagutin ay, ako ba ay eligible? Tingnan natin ito ng detalyado. Kung kayo ay SSS pensioner, ang basic requirement para makakuha ng additional financial assistance ay ito. Kailangan kayong regular na tumatanggap ng monthly pension at kailangan na hindi kayo nakasuspend o nakahold ang inyong account. May mga pensioners kasi na hindi na nag-update ng kanilang records o hindi nag-submit ng annual certificate of existence, kaya ang kanilang payments ay temporarily stopped. Kung kayo ay isa sa mga ito, kahit deserving kayo, hindi kayo makakakuha ng one-time payment. Kaya ang first step, siguruhing updated ang lahat ng inyong documents. Pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch o kung marunong kayo gumamit ng computer o smartphone, mag-login kayo sa SSS website o sa My SSS app at i-check kung active ang inyong account. Kung may nakikita kayong inactive o for verification, yan ang dahilan kung bakit wala kayong natatanggap na extra benefits.
Para naman sa GSES pensioners, medyo iba ang sistema. Ang GSES ay mas strict pagdating sa verification, pero mas transparent din sila sa kanilang announcements. Kung kayo ay government retiree, dating teacher, dating government employee, dating military o police, at regular kayong tumatanggap ng monthly pension, meron kayong tinatawag na GSIS Help Program o Health and Emergency Loan Program, at minsan may kasamang one-time financial assistance na inilalabas tuwing may special resolution mula sa Board of Trustees. Ang halagang 8,500 piso o higit pa ay maaaring manggaling dito, lalo na kung kayo ay qualified for emergency loan condonation o kung may special dividend na inilabas ang GSIS base sa kanilang investment earnings. Ang problema lang, maraming retirees ang hindi nakakaintindi ng announcements kasi puro technical terms ang ginamit. Kaya ang advice ko, every quarter, bisitahin ninyo ang GSIS website o tumawag kayo sa kanilang hotline para magtanong kung may bagong programa. Ngayon, pag-usapan natin ang payout schedule. Kailan talaga ibibigay ang pera? Base sa mga naunang programa, ang one-time payments ay karaniwang inilalabas ng SSS at GSIS during the months of April, May, October at December. Ang mga ito ay timing na may connection sa budget release ng national government at sa fiscal year ng bawat ahensya. Kung ngayong October 2025 tayo, malamang na may announcement na sa December o sa early 2026 para sa next batch. Pero ang totoo, hindi sabay-sabay na binibigay ang pera sa lahat ng pensioners. May staggered release, ibig sabihin, baka yung iba ay nakatanggap na ng October, pero yung iba ay sa November pa o December. Depende ito sa region ninyo, sa mode of payment ninyo, kung through bank, cash card o check, at kung gaano kabilis ang processing ng inyong branch. Isa pang mahalagang detalye, ang one-time payment na ito ay hindi automatic na idadagdag sa inyong regular monthly pension. May mga pensioners na nag-expect na kasama na ito sa kanilang ATM o Unified Multipurpose ID UMID card balance. Pero hindi. Karaniwan, separate ang release. Halimbawa, kung ang regular ninyo ay 4,000 piso per month, tapos meron kayong one-time assistance na 6,000 piso, hindi ito magiging 10,000 piso in 1 month. Instead, ang 6,000 piso ay i-release sa separate date at minsan sa separate mode of payment pa. May mga cases na ang regular pension ay through ATM, pero ang one-time assistance ay through check na pupuntahan ninyo sa SSS o GSIS office para kunin. Kaya importante na binabantayan ninyo ang inyong mailbox, ang inyong text messages, at ang inyong email kung meron man. Pag-usapan din natin ang possible reductions o clawbacks. Maraming seniors ang natatakot na baka may kaltas sa kanilang regular pension dahil sa one-time payment. Ang totoo, hindi dapat. Ang one-time assistance ay additional benefit, hindi ito pamalit sa inyong regular pension. Pero may mga instances na may kaltas dahil sa ibang dahilan. Halimbawa, kung may utang kayo sa SSS o GSIS, tulad ng salary loan, emergency loan o housing loan at hindi pa fully paid, may posibilidad na bawasan ang one-time payment para sa balance ng utang ninyo. Kaya kung gusto ninyong makakuha ng full amount, siguraduhing bayad na lahat ng inyong obligations. Pumunta kayo sa office, magtanong kung may outstanding balance pa kayo at kung meron, try ninyong bayaran o mag-request ng payment arrangement bago ang payout date. Mayroon ding tax implications na dapat ninyong malaman. Ang monthly pension mula sa SSS at GSIS ay generally tax exempt, ibig sabihin hindi na kayo binabawasan ng income tax. Pero kung ang one-time payment ay classified as additional income o bonus, may posibilidad na may withholding tax, lalo na kung malaki ang amount at kung ito ay galing sa investment earnings ng fund. Ang good news para sa karamihan ng pensioners na ang income ay purely from pension, ang exemption ay applicable pa rin. Pero kung kayo ay may ibang source of income tulad ng rental property, business o part-time work,
at lumalampas kayo sa 200 at 50,000 piso annual income threshold, baka may kaunting tax na babayaran. Ang best practice, konsultahin ninyo ang BIR o ang SSS/GSIS mismo para sigurado. Ngayon, pag-usapan natin ang SSS at GSIS office tips. Alam kong maraming seniors ang nahihirapan pumunta sa office dahil sa edad, sa kalusugan o sa distansya. Pero may mga paraan para mapadali ang proseso. Una, kung kailangan ninyong pumunta personally, pumili kayo ng araw na hindi peak season. Iwasan ang ika-15 at ika-30 ng buwan kasi yan ang sahod season at maraming tao. Pumunta kayo ng Tuesday o Wednesday ng alas 9 ng umaga para mauna kayo sa pila. Dalhin ninyo lahat ng required documents, valid ID, UMID card, latest pension stub, at kung may special request, dalhin din ninyo ang medical certificate o barangay certificate. Pangalawa, kung kayo ay may disability o mahirap na maglakad, maraming SSS at GSIS branches. Ngayon ay may priority lane para sa senior citizens at PWD. Huwag kayong mahiyang magtanong sa guard o sa information desk. Pangatlo, kung marunong ang inyong anak o apo gumamit ng internet, i-assign ninyo sila as your representative. May authorization form na pwedeng i-download sa website at pag na-notarize na ito, pwede na silang kumuha ng documents o mag-follow up para sa inyo. Para sa mga online services, ang SSS ay may My SSS portal at mobile app, at ang GSIS naman ay may GSIS online services. Kung hindi kayo marunong, ask help from family members. Pero honestly, mas madali talaga kung online kayo mag-check ng status ng payment, mag-download ng payslips at mag-update ng contact information. Ang problema lang, maraming seniors ang walang smartphone o walang internet connection sa bahay. Kaya ang tip ko, pumunta kayo sa library, sa barangay hall na may free wifi o sa internet shop at doon kayo mag-login kasama ang isang trusted na tao para tulungan kayo. Sa payout strategies, ito ang practical na advice. Kung alam ninyong paparating ang one-time payment, huwag ninyong gastusin kaagad lahat. I-set aside ninyo ang portion para sa emergency fund, at least 2,000 piso to 3,000 piso. Dahil hindi ninyo alam kung kailan ulit magkakaroon ng ganitong opportunity. Gamitin ninyo ang natitirang pera sa utilities, gamot o kailangan talaga sa bahay. Iwasan ang impulse buying o ang pagbigay ng malaking pera sa kamag-anak na hindi naman sigurado kung babalik. May mga cases kasi na ang seniors ay napipilitan magbigay ng pera dahil sa pressure ng pamilya, tapos pag kailangan nila ng emergency fund, wala na silang matawagan. Isa pang strategy, kung kayo ay may savings account, i-deposit ninyo ang one-time payment doon at hayaan itong mag-earn ng konting interest. Kahit maliit lang, mas secure at may tubo pa kaysa itago sa bahay kung saan pwedeng manakaw o mabasa. At kung kayo ay may chronic illness at regular na bumibili ng maintenance medicine, bumili kayo ng mas bulk para may discount. Pero siguraduhin hindi pa expired ang gamot bago ang end ng shelf life. Sa pagtatapos, ang mensahe ko sa inyo mga kababayan kong seniors, ang 6,000 piso at 8,500 piso one-time payment na ito ay hindi lamang numero sa papel. Ito ay recognition ng gobyerno sa inyong taong-taon na serbisyo, kontribusyon at hirap sa buhay. Kayo ay deserving ng tulong na ito at karapatan ninyong malaman lahat ng detalye para hindi kayo mapag-iwanan. Kaya huwag kayong matakot magtanong, huwag kayong mahiyang bumalik sa office kung may hindi clear, at huwag kayong mag-rely lang sa chismis. Punta kayo mismo sa source, basahin ang announcements, at kung kailangan, magdala ng kasama na makakatulong sa inyo. Ang bawat piso na makukuha ninyo ay importante, kaya siguruhing nakuha ninyo lahat ng kailangan ninyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito. Mag-ingat po tayong lahat at sana ay makatanggap kayo ng inyong blessings sa tamang panahon. Hanggang sa muli mga lolo at lola, mag-iingat po kayo.